Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:01 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Paghingi ng paumanhin ng testigo ng Senado sa kontrobersyal na Makati City Building to Anomaly, inihirit ni Vice President Binay. Brigada Balita Nationwide. May-ari ng Batangas Farm, ihaharap ni VP Binay sa Senado. Brigada Balita Nationwide. Philippine National Police tiniyak ang seguridad ng mga accusers laban kay PNP Chief Purisima. Mga bagong itinalagang papalit sa mga nasibak na district director sa NCR, nakatakdang mag-courtesy call kay PNP Chief Purisima. Brigada Balita Nationwide. Manny Pacquiao mistulang kinuyog ng mga kasamahan sa Kongreso dahil umano sa maraming absent nito. Brigada Balita Nationwide. At Pangulong Aquino tutulak patungong Bali mamayang hapon. Brigada Balita Nationwide sa tanghali sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. At Brigada Joffrey Bong Kagape. Ngayong araw ng Huwebes, Oktubre 9, 2014. 77 days before Christmas, dumako na tayo mga kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Ikinadismaya umano ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang pagdawit ng mga kalaban sa politika ng lehitimong negosyante na siyang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain sa Rosario, Batangas na una nang ibinunyag
sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na umano'y nakapangalan sa pangalawang Pangulo. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Rimulya at siyang tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na dapat humingi rin ng paumanhin si dating Makati City Mayor Vice Mayor Ernesto Mercado kay Filipino-Chinese businessman si Antonio Tiu na siyang tunay na may-ari ng lupain simula noong 2010. Kaugnay nito, umaasa naman ang kampo ni Binay sa pagharap sa Senado. Sa susunod na pagdinig ni Tiu ay mabigyang linaw ang usapin. Una nang inamin ni Rimulya na una na ring napag-aari umano nila noon ang piggery farm na may blower lamang at hindi aircon at ang flower garden na siya namang dating negosyo na may bahay ng pangalawang Pangulo. Ako ngayon naaawa dito sa kay Mr. Chu na may-ari ng Oo. lupa. Talagang sa kanya talaga yon at talagang paharap sa Senado para patunayan na sa kanya yon, papakita niya ang kanilang record para napaka-desperado na ni Vice Mayor para pakita naman na ang kanyang mga paratang. Ang talagang nakasaad doon na yung piggery na inamin niya naman na sa kanya yon dati pa na binenta niya na ang shares niya at yung flower garden na talagang kasama sa hanap buhay ni SBI. Ang interview ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Rimulya at tagapagsalita ni Vice President Binay. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Hinihintay na lamang ngayon ang mga complainant sa kasong isinampa laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima ang magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa sinasabing questionableng ari-arian ng opisyal sa Nueva Ecija. Sa panayam ng Brigada News FM kay Volunteers Against Crime and Corruption o VAC Chairman Dante Jimenez, malinaw umanong walang kakayahan ang pamilya ni Purisima, lalo na ang kanyang 21 anyos na anak at isang nurse na makapagpundar ng 90 million pesos na poultry farm. Kaugnay nito, umaasa ang isa sa mga complainant sa kaso laban kay PNP Chief na kasama na rin sa investigasyon ng Ombudsman ang iba pang miyembro ng pamilya ni Purisima, lalo na malinaw umano na hindi naman ito nakasaad sa SALN ng PNP Chief. Kabilang din sa hirit ng VAC sa kanilang supplemental petition sa Ombudsman ang pagsama sa kaso at pag-iimbestiga sa 3 negosyante nga umano'y nag-donate para sa pagpapatayo ng White House ni PNP Chief sa Camp Crame. Pero tila hindi dito natatapos ang apela ng nasabing grupo dahil humihiling din ito sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension ang opisyal habang hindi pa natatapos ang kaso. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak naman ngayon ng Philippine National Police na nakahanda rin umanong magbigay ng proteksyon sa mga nag-aakusa ng katiwalian laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima. Ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Welvin Mayor, kung hihilingin umano ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, ang seguridad ng kanilang testigo ay nakahanda silang magbigay ng seguridad dito kahit pa mismo ang hepe ng pambansang pulisya ang idinadawit sa isyo. Siniguro rin ng opisyal na nakahanda nilang galangin ang anuman na magiging resolusyon ng korte sa kaso ng PNP Chief. Kasabay nito ay pinaubaya na umano ng PNP sa Ombudsman ang pagresolba sa hirit ng VACC na isa ilalim sa preventive suspension si Purisima habang nakabinbin pa ang investigasyon laban dito. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nagtungo na sa Camp Crame ang 4 na mga bagong itinalagang district directors sa National Capital Region para dumalo sa isinagawang pinning of ranks sa isa nilang mista na si Chief Superintendent Manuel Garlan at Chief Superintendent Efren Perez. Subalit nilinaw naman ang pamunuan ng PNP na ang pagtungo ng mga ito sa National Headquarters ay hindi pa maituturing na courtesy call ni na Senior Superintendent Rolando Nana na itinalaga bilang bagong Manila Police District Directors, incoming QCPD Senior Superintendent Joel Pagdilaw, bagong Northern Police District Chief Superintendent Jonathan Ferdinand Miano at bagong Southern Police District Chief Superintendent Henry Ranola. Dahil hindi pa lumalabas ang papel para sa bago nilang assignment, sinana ang dating deputy sa MPD mula naman sa Directorate for Police Operations si Pagdilaw, sa National Operations Center naman galing si Miano, habang deputy naman ng CIDG si Ranola. Una nang sinibak sa kanilang pwesto sina Albano Asuncion, Lion at Villacorte matapos madismaya si DILG Secretary Marojas sa kanilang trabaho dahil sa kabiguang mapababa ang crime rate sa kanilang mga areas of jurisdiction. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Sa iba pa nating mga balita, tikom ang bibig ni BIR Commissioner Kim Henares kung iniimbestigahan na ba nila o hindi ang nabunyag na umano'y mahigit sa 300 ektaryang lupain ni Vice President Jejo Marbinay sa probinsya ng Batangas. Ayon kay Henares na masasagot lamang ang katanungan kung sisilip na ba ng BIR ang naturang pag-aari ng pamilya Binay na sa sandaling mayroon na umano silang inihaing reklamo pero sa ngayon anya ay wala pa silang ihahayag kung meron ba silang ginagawang hakbang para sa pamilya Binay. Paliwanag ni Henares na may pagkakataon kasi na kung mayroong pagkukulang sa buwis sa isang taxpayer na batay sa kanilang pagsusuri ay hindi naman nila talagang sinasadyang di bayaran kundi nagkaroon lamang ng pagkakamali sa kwenta. At kanila lamang itong sinisingil at hindi naman porkit iniimbestigahan nila ang isang taxpayer ay kaagad naman nila itong kinakasuhan ng tax evasion. Depende naman anya ito sa sitwasyon. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, kampante ang kampo ni Vice President Jejo Marbinay na maipapaliwanag nila ang sinasabing properties na pag-aari ng pangalawang Pangulo sa bayan ng Rosario, Batangas. Sa panayam ng Brigada News FM nitong umaga kay Cavite Governor Jovica Remulla, nagsilbing tagapagsalita ni Binay. Sinabi nito na nakakapag-desperado lamang ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado kung kaya't nakakaawa umano ang pagdawit ng mga kalaban sa politika sa negosyanteng nagmamay-ari ng piggery at flower farm. Kaugnay nito nakahanda umano na ilantad ng negosyanteng si Antonio Chu, Pangulo ng Filipino-Chinese businessman, ang mga dokumento na siya ang nakabili ng ekta-ektaryang lupa ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Remulla, dapat din umanong humingi ng pasensya si Mercado kay Chu nang inakusahang dami ni Binay sa kanyang yaman na wala namang umanong kinalaman sa pamumulitika ng mga kalaban. Samantala wala rin umanong balak ang Vice President na humarap sa Senate Blue Ribbon Subcommittee sa kabila ng sinasabing pasabog kahapon. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita ngayon pa lamang ay mistulang kinuyog na ng kapwa mamabata sa House of Representatives si People's Champ Manny Pacquiao dahil umano sa maraming absent nito sa Kongreso at bihira lamang umanong magpapakita sa mga kasamahan. Sa isang pahayag sinabi ni Isabela Representative Rodito Albano, hindi umano nararapat para sa isang kongresista na may attendance sa mababang kapulungan, subalit kung hindi man umano naggagawa ang kanyang obligasyon ay mas nakakabuting magbitiw na lamang umano ito bilang mambabatas. Una nang lumalabas ang pangalan ni Pacquiao na isa umano siya sa magiging pambato sa senatorial slate sa Partidong United Nationalist Alliance o ONA sa 2016 election. Para kay Eastern Samar Representative Bini Bardone ng Liberal Party, dapat na rin umanong bitawan na ni Pacquiao ang iba pa mga aktibidad dito sakaling maging senador dahil kailangan umano ang pagiging full-time job sa mataas na kapulungan. Hanga naman ipugaw Representative Teddy Bagilat para kay Pacquiao na sana ay gagampanan ng mababatas ang natitira nitong panahon sa Kongreso. Maliban pa umano sa pagiging abala nito sa nakatakdang laban kay American boxer Chris Algieri sa Macau sa Nobyembre at ang pagiging abala nito bilang coach ng Philippine Basketball Association. Brigada Balita Nationwide. Samantala, puntahan naman natin ang palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Mare. Brigada Live Report. Nakatakdang tumulak nga patungong Bali, Indonesia si Pangulong Benigno Noynoy Aquino mamayang hapon. Alas 5 mamayang hapon ng lipad ng Pangulo sakay ng Flight PR001 pero bago yan ay inasahang magbibigay ito ng talumpati sa NAIA Terminal 2 sa Pasay City. Si Pangulong Aquino ay magtutungo sa Bali para dumalo sa 2 araw na Pro-Democracy Forum 7 kung saan gaganapin ito sa Bali International Convention Center na magsisimula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Ang biyaheng ito ng Pangulo ay kabilang sa huling 3 foreign trips ngayong taon kung saan siya ay magtutungo naman ng Beijing sa Nobyembre 10 para sa 2 araw na APEC Economic Leaders Meeting na agad namang susundan ng biyahe nito sa Myanmar sa Nobyembre 12 para naman sa 2 araw din na 25th ASEAN Summit. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligdem, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito muna mga kabrigada. Alam nyo ba, Brigadang Luna, mga kabrigada? Tugtog pa lang, I wanna be rich.
Mga kabrigada, ang pag-inom ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule, hindi lang pala ito nakakapanatili ng maganda at buhay na relasyon ninyo ni Mrs. at ni Mr. Kung hindi daw mapapanatiling malinis ang inyong katawan dahil sa tongkat ali na nasa Drymax na kayang patayin o alisin ng mga waste products o mga free radicals na nasa inyong katawan, ang tongkat ali kabrigada ay isa po yung sangkap ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na siyang kayang magbigay sa inyo ng magandang kalusugan. Kaya pala kutis mo, Brigadang Luna, napaka-fresh na fresh, Dahil sa blooming na tongkat blooming. ali ba yan? Kasama ni Shian. Parang flower na namumukad-kad. Plus ang lakas na pangmatagalan kabrigada dahil na yan sa Drymax ay tiyak na 24 oras kang malakas. Kaya mag-Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Take 1 capsule kabrigada 30 minutes bago ang loving. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available na po yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores na malapit sa inyong lugar. Siksik sa mga bagong balita nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tayo po ay naririnig live dyan sa ating mga Brigada News FM stations, lalo na dyan sa May 93.1 Brigada News FM Cebu, 89.5 Brigada News FM sa General Santos, 93.1 Brigada News FM sa Zamboanga City, 95.7 dira sa Coronadal City, 88.5 sa Brigada News FM sa Toledo City diha sa Cebu. At naririnig din po tayo sa Brigada News FM sa Cotabato City, Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo, Aklan, at Brigada News FM Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. Yan kabrigada ang unang bahagi nating balita live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin niya ng inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat At Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali kabrigada. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Pwede kaya maglagon lamang sa www.brigada.ph. One time the New Filipino Time, alas 12 at 16 ng tanghali. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Dalawang pulis nag-uusap sa kampo nila. Alam mo, Sarge, may balita ako eh. May bakla daw dito sa kampo natin. Ha? Totoo yan, Sarge? Sino kaya yan? Bugbugin natin. Gusto mo talagang malaman? Oo naman, nakakaya-kaya sa hanay natin. Sasabihin ko sa'yo, pero takis muna. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime.
Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug nationwide, Green Pharmacy, Kumintan, Ibaba, Batangas City, G-Cells Pharmacy, JB Complex, Lipa City, Batangas, Farmacia de Abaxa, Lacandula Street, Lemery, Batangas, at City Drug, Goodwill 2, Parañaque City.